Ninakawan ng mga anak, pinalayas, habang nag-aagaw buhay si Tiza sa malamig na higaan. Walang hiyang nakapulupot si Crisilda kay Lucerio. Patay na siya. Itapon ng isang bata. Malupit na utos ng kabit. Tinalikuran siya ng asawang pinag-alayan niya ng buhay. Ngunit mula sa abo ng kawalang hiyaan, babangon ang inang dinurog. Titiyakin niyang luluhod sila sa bawat patak ng kanyang luha. Paano sisingilin ng isang ina ang mga demonyong nag-anyong pamilya? Bayaan mo na siyang mamatay, Lucerio. Baliw na ang asawa mo. Pabigat lang siya sa pamilya niyo. Wala na siyang silbi. Ang malamig at malupit na tinig ni Crisilda ay tila mga punyal na ibinaon ng malalim sa dibdib ni Tiza. Nakaratay siya sa puting higaan ng ospital. Ang kanyang katawan ay manhid at walang kakayahang gumalaw dahil sa matapang na pampatulog na palihim na ipinaturok ng itinuturing niyang matalik na kaibigan. Ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Naririnig niya ang bawat salita. Nararamdaman niya ang bawat pagtataksil na bumabalot sa silid na yon. Sa halip na ipagtanggol siya, isang mabigat na paghinga lamang ang pinakawalan ni Lucerio. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ang duwag na katahimikan ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sugat ng kanyang panganganak. Bumukas ang pinto at pumasok ang nag-iisang boses na palaging nagpapanginig sa kaluluwa ni Tiza. Si Doña Salustia, ang kanyang biyenang hindi kailanman tinanggap ang kanyang abang pinagmulan. Walang bahid ng awa sa mukha ng matanda nang palapit ito sa mga nurse na may hawak sa 2 sanggol na kapapanganak pa lamang. Iniutos ng Donya nang walang pag-aalinlangan na panatilihin ang malusog na bata bilang tagapagmana ng mga Celestino at iligpit ang isa na maliit at sakitin upang hindi maging mantsa sa kanilang perpektong angkan. Iniutos niyang ibigay ang mahinang sanggol sa kung sino mang pulubi sa labas dahil hindi raw nababagay ang dugong mahirap sa kanilang pamilya. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa nakapikit na mga mata ni Tiza. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bumangon at agawin ang kanyang mga anak mula sa mga mapang-abusong kamay. Ngunit tila nakagapos ang kanyang mga laman. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo. Walang tinig na makawala. Sa ilalim ng makapal at malamig na kumot, ang kanyang nanginginig na mga daliri ay pilit na kumakalmot sa sapin ng kama. Hinahanap ng kanyang malamig na kamay ang init ng maliliit na katawan na 9 na buwan niyang iningatan sa kanyang sinapupunan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa hapdi ng kanyang hiwa, kundi dahil sa unti-unting pagkapunit ng kanyang kaluluwa habang ang iyak ng kanyang sanggol ay patuloy na lumalayo at naglalaho sa mahabang pasilyo sa gitna ng walang awang pagtalikod ng kanyang pamilya. Isang lalaking nakaputing uniforme ang lumapit sa kanyang paanan. Si Dr. Tadeo, ang matandang manggagamot na tahimik na nakasaksi sa lahat ng kasamaan sa silid na yon. Batid ng doktor ang plano ng pamilya Celestino na hayaang malagutan ng hininga si Tiza. Mabilis at palihim niyang pinatay ang makina na nagbabantay sa tibok ng puso ng pasyente. Hinarap ng doktor ang mga demonyong nagkukunwaring pamilya at idineklara ng may seryosong mukha na ang pasyente ay pumanaw na dahil sa matinding pagdurugo matapos manganak. Walang bakas ng pagdadalamhati mula kay Lucerio o kay Crisilda. Tanging isang mariing tango lamang ang isinagot ng Donya. Bago nila tuluyang nilisan ng silid, iniiwan ng ina sa dilim ng kawalan. Habang unti-unting nilalamon si Tiza ng epekto ng gamot patungo sa isang malalim at madilim na panaginip, isang huling sitwasyon ang bumasag sa kanyang kamalayan. Ang pagkiskis ng isang manipis na supot na plastik kung saan ibinalot ng isang walang pusong estranghero ang kanyang mahinang sanggol upang itapon sa labas ng ospital. Ang imaheng iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Humihiwa sa kanyang natitirang katinuan. Sa kanyang nanlalabong isip, isang piping sigaw ang nagpupumiglas
mula sa kanyang duguang puso. Paano niya babalikan ang liwanag ng buhay kung ang kalahati ng kanyang kaluluwa ay sa pilitang itinapon sa kawalan? Ang patuloy na pag-ugoy ng sasakyan sa isang lubak-lubak na kalsada, ang unti-unting gumising sa natutulog na diwa ni Tiza. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana na dumadampi sa kanyang nanlalamig na balat. Sa unahan ng sasakyan, nakita niya ang matandang si Dr. Tadeo na mahigpit ang hawak sa manibela. Ang muka ay naliliwanagan ng mahinang ilaw mula sa kagamitan ng sasakyan. Ipinagtapat ng manggagamot ang lahat habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim na kalsada. Ipinaliwanag niya na bago pa man siya maging isang ganap na doktor, ang namayapang ama ni Tiza ang nagbenta ng kaisa-isang kapirasong lupa nito upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang matinding utang na loob na yon ang naging dahilan kung bakit itinaya ng matanda ang kanyang lisensya at kalayaan upang iligtas ang nag-iisang anak ng lalaking nag-ahon sa kanya sa kahirapan. Hindi niya kayang hayaang patayin ng mga demonyong yon ang babaeng nasa kanyang harapan. Lumipas ang ilang oras ng mahabang paglalakbay hanggang sa makarating sila sa isang tagong probinsya. Ibinaba si Tiza sa isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata sa isang simpleng higaan, isang kakaibang kirot ang sumalubong sa kanyang katawan. Hindi ito ang hapdi ng kanyang sariwang hiwa mula sa panganganak, kundi ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Namamaga ang kanyang mga suso, naghahanap ng maliliit na bibig na dapat sanang dumudugtong sa kanyang buhay. Isang mainit na likido ang unti-unting umagos, tuluyang bumabasa sa manipis na telang suot niya. Ang bawat patak ng kanyang gatas ay tila likidong luha ng kanyang nagdurugong sinapupunan. Isang malupit na paalala ng kalikasang siya ay isang inang pinagkaitan ng pagkakataong mayakap ang sariling mga anak. Sa gitna ng kanyang paginda sa pisikal na sakit, lumapit ang isang babaeng may maamong mukha na nag-aalok ng tulong. Siya si Talina, isang simpleng nurse sa nayon na malapit na kakilala ng doktor. Sa di kalayuan ay mabilis na isinara ng isang lalaking nagngangalang Tomasin ang mga bintanang kahoy upang hindi pumasok ang lamig ng gabi at upang tuluyang itago ang presensya ng kanilang bagong kasama mula sa mga matang mapanuri sa labas. Maingat at puno ng pag-aaruga na idinampi ni Talina ang isang maligamgam na bimpo sa nanigas na dibdib ni Tiza. Ang init ng tubig ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang namamagang kalamnan. Ngunit tila binuksan nito ang malaking pintuan ng lahat ng emosyong kanina pa niya pinipigilan. Tuluyan nang naglaho ang manhid na epekto ng pampatulog. Pumasok ng buong linaw sa kanyang isipan ang malupit na katotohanan, ang malamig na utos ng kanyang biyenan, ang duwag na pagtalikod ng kanyang asawa, at higit sa lahat, ang gumigimbal na imahe ng manipis na plastik kung saan isinilid ang kanyang mahinang sanggol upang itapon na parang walang kwentang basura. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Tiza hanggang sa kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Pumipigil sa hangin na pumasok sa kanyang baga. Walang halong pagkauhaw sa paghihiganti sa mga sandaling iyon, kundi isang purong pighati ng isang nangungulilang ina. Napahagulgol siya ng buong lumbay. Ang kanyang katawan ay yumuko, habang mahigpit na nakayakap sa sariling tiyan na ngayoy blangko at walang laman. Hindi nag-atubili si Talina na lumapit at yumakap nang mahigpit sa babaeng ngayon lamang niya nakilala. Hinayaan ng simpleng nurse na mabasa ang balikat ng kanyang sariling damit ng pinaghalong mainit na luha at gatas ng isang inang nagluluksa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, umalingaw-ngaw ang malambing at nag-aalalang tinig ni Talina na nagsabing andito lang siya bilang isang kapatid at malaya itong umiyak upang ilabas ang lahat ng sakit. Ang yakap na iyon ay isang dalisay na pag-ibig mula sa isang estranghero
isang bagay na ipinagkait sa kanya ng sarili niyang pamilya. Ngunit ang init ng malasakit na yon ay hindi naging sapat upang apulahin ang apoy ng matinding pangungulila na patuloy na tumutupok sa kaluluwa ng ina. Nang lumalim ang gabi at mahimbing nang nakatulog ang mga taong nagmalasakit sa kanya, dahan-dahang bumangon si Tiza mula sa kanyang higaan. Ang bawat hakbang palabas ng bahay ay tila hinihila ng isang madilim at mabigat na puwersa. Naglakad siya ng walang sapin sa paa patungo sa gilid ng isang malalim na ilog. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumampal sa kanyang namumutlang mukha. Nililipad ang kanyang magulong buhok. Nakatitig lamang ang kanyang mga matang walang kislap sa mabilis na pag-agos ng malamig na tubig ng ilog na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Sa kanyang basag na isipan at sugatang puso, tila tinatawag siya ng malalim na kadiliman upang tuluyan ng wakasan ang isang buhay na nawalan na ng saysay. Ang malamig na tubig ng ilog ay marahas na yumakap sa mga binti ni Tiza habang patuloy siya sa paghakbang patungo sa malalim na bahagi. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa umaalon na ibabaw, tila isang mapanlinlang na daan patungo sa isang mapayapang kawalan. Handang-handa na ang kanyang pusong isuko ang lahat ng pighati. Ngunit bago pa man tuluyang lumubog ang kanyang katawan, dalawang magaspang ngunit matipunong kamay ang mahigpit na pumulupot sa kanyang mga braso. Pilit siyang hinila pabalik sa tuyong lupa. Ang mabilis at mabigat na paghinga ni Tomasin ay nagpapahiwatig ng pinaghalong takot at matinding galit habang pilit niyang itinatayo ang nanghihinang babae. "Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" Ang boses ng lalaki ay basag at puno ng pagkabigo. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na tabing ilog. "Kung mamatay ka ngayon, sino ang maghahanap sa mga anak mo? Sino ang magtatanggol sa kanila? Kung pati ikaw, na sarili nilang ina, ay susuko na lang ng ganito?" Ang mga salitang iyon ay tila malakas na sampal na gumising sa nagdidiliryong isipan ni Tiza. Ang pagbanggit sa kanyang mga anak ay nagpadaloy ng isang kakaibang kuryente sa kanyang nanlalamig na katawan. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napasalampak sa maputik na pampang. Ibinaon niya ang kanyang mga mukha sa kanyang mga palad, habang ang kanyang dibdib ay marahas na umaangat baba dahil sa matinding paghikbi. Walang katapusang paghingi ng tawad ang namutawi sa kanyang mga nanginginig na labi. Patawad sa Diyos, patawad sa mga taong nagmamalasakit sa kanya, at higit sa lahat, patawad sa dalawang sanggol na muntik na niyang iwanan ng tuluyan. Tahimik lamang na nakatayo si Tomasin, hinahayaan ng hangin na tangayin ang lahat ng pait mula sa puso ng inang sugatan. Kinabukasan ang mainit na sikat ng araw ay pumasok sa siwang ng bintana, nagdadala ng bagong pag-asa sa loob ng maliit na dampa. Maingat na inilapag ni Talina ang isang umuusok na tsaa sa mesa, kasunod ang isang lumang kahon ng kahoy na may mga nakaukit na bulaklak. Ipinaliwanag ng nurse na ang kahong iyon ay pamana pa ng kanyang namayapang ina na isang modista, at ibinibigay niya ito kay Tiza upang may mapagkaabalahan ang kanyang mga kamay, upang hindi tuluyang kainin ng kalungkutan ang kanyang isipan. Nang buksan ni Tiza ang kahon, sumalubong sa kanya ang makukulay na sinulid, mga karayom at mga piraso ng tela. Ngunit sa pinakailalim ng mga kagamitan, nahagip ng kanyang paningin ang isang luma at naninilaw na palaran ng dyaryo na maingat na nakatupi. Nang bahagya niya itong buklatin, bumungad ang isang kupas na larawan ni Doña Salustia mula sa isang lumang artikulo tungkol sa negosyo ng mga Celestino sa Cebu. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Bakit may ganitong itinatago ang ina ni Talina? Subalit pinili niyang itiklop itong muli at ibaon sa ilalim ng mga sinulid. Iniiwan ang katanungan sa isang bahagi ng kanyang isip. Nang sumapit ang gabi at balot na ng katahimikan ng buong paligid, naupo si Tiza sa tapat ng isang mahinang lampara. Kinuha niya ang napunit na pangaraw-araw na damit ni Tomasin upang kumpunihin bilang pasasalamat sa pagliligtas nito sa kanyang buhay.
Habang naghahanap ng tamang kulay, napansin niya ang isang rolyo ng pulang sinulid na labis na nagkabuhol-buhol. Ang una niyang naisip ay putulin na lamang ito gamit ang gunting at magsimula sa bago. Subalit, pinigilan niya ang kanyang kamay. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, matiyaga niyang kinalag ang bawat buhol. Dahan-dahang hinihila ang mga hibla upang hindi mapatid. Ang simpleng gawaing iyon ay naging isang tahimik na pagninilay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na tulad ng sinulid na ito, gaano man kagulo at kasira ang kanyang buhay, aayusin niya ito ng paunti-unti, nang walang sinusukuan. Isinuot niya ang pulang sinulid sa butas ng karayom, ang bawat pagtarak ng matulis na bakal sa magaspang na tela, at ang bawat paghila niya rito ng mahigpit ay tila pagtatahi sa malaking sugat ng kanyang sariling puso. Sa bawat tahi, bumubuo siya ng isang matibay na panata na mabubuhay siya, magpapalakas siya, at pagdating ng tamang panahon, babalikan niya ang mga taong kumuha sa kanyang mga anak. Ang pighati ay napalitan ng isang tahimik, ngunit nag-aalab na determinasyon. Lumipas ang mga buwan na naging taon, at ang mga simpleng tahi sa loob ng munting dampa ay naging pundasyon ng isang bagong pag-asa. Ang husay ng kanyang mga kamay ay unti-unting nakilala sa buong bayan, hanggang sa makapagpatayo siya ng isang sarili at maayos na gawaan ng mga damit. 3 taon matapos ang malagim na gabi ng pagtataksil, ang dating kaawa-awang Tiza ay namumukadkad bilang isang iginagalang na mananahi. Isang maaliwalas na hapon, isang marangya at makintab na sasakyan ang huminto sa mismong harapan ng kanyang tahimik na patahian. Ang pagindayog ng mga nakasabit na kabibe sa pintuan ay lumikha ng isang malambing na musika na bumasag sa katahimikan nang dahan-dahang pumasok ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at may nakatakip na mukha. Ang babaeng pumasok sa tahimik na patahian ay walang iba, kundi ang butihing may bahay ng alkalde ng probinsya. Agad itong humingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pagdating, ngunit ipinaliwanag niyang hindi na niya kayang palagpasin pa ang isa pang araw ng hindi personal na nakikilala ang taong nasa likod ng pinakamaganang kasuotang Filipiniana na kanyang nakita sa buong buhay niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga, habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga manikin na nakabihis ng mga damit na gawa sa pinong tela at may masalimuot na burda. Ang mga disenyo ay simple, ngunit may kakaibang bigat at kwento. Isang bagay na hindi matatagpuan sa mga mamahaling damit mula sa Maynila. Mahinahon at may dignidad na lumabas si Tiza mula sa likod bahay. Ang dating babaeng may basang mga mata at sugatang puso ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang ginang na may matalas na titig, may maayos na pananamit, at may aura ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok, ngunit lumabas na mas matatag. Ngumiti siya ng bahagya at inilad ang kanyang kamay. Ako si Tala. Iyon ang pangalang pinili niya para sa kanyang bagong simula. Isang pangalang sumisimbolo sa isang bituing nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang pagbabagong yon ay hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo, kundi maging sa kanyang pananalita at pag-iisip. Natutunan niyang itago ang kanyang mga emosyon sa ilalim ng isang kalmadong disposisyon, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nananatiling nag-aalab ang apoy ng kanyang misyon. Mula sa isang sulok ng patahian, masayang pinapanood ni Natalina at Tomasin ang tagumpay ng kanilang itinuring na kapatid. Silang tatlo ay hindi lamang magkakasama sa isang bubong, kundi sila ay naging isang tunay na pamilya na binuo ng malasakit at pagmamahal. Ang patahian ay hindi na lamang isang simpleng negosyo, kundi isang sagradong lugar kung saan ang bawat tahi ay sumisimbolo sa kanilang pagbangon. Sa bawat Filipiniana na kanyang tinatapos, palihim na itinatago ni Tiza ang isang maliit na piraso ng telang may borda ng 2 letra, L para sa luningning at B para sa bituin.
Ang mga pangalang binuo niya sa kanyang isipan para sa kanyang kambal. Iyon ang kanyang lihim na panalangin, ang kanyang tahimik na paraan ng pagyakap sa mga anak na malayo sa kanyang piling. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Cebu na libu-libong kilometro ang layo, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng isang batang katulong. Galit na nagtatalak si Crisilda habang si Lucerio ay abala sa pagsasalin ng alak sa kanyang baso. Tila walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Inirereklamo ni Crisilda ang kawalan ng matinong taga-disenyo sa Cebu na karapat-dapat gumawa ng damit para sa nalalapit na binyag ng kanyang nag-iisang anak. Gusto niya ng isang kasuotan na magpapakita sa buong alta sosyedad kung gaano sila kayaman at kasaya. Isang perpektong kasinungalingan upang pagtakpan ang bulok na katotohanan ng kanilang pamilya. Pabalik sa tahimik na probinsya, habang nag-aayos si Tiza ng mga bagong dating na tela, napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana. Isang aninong tila matagal nang nagmamasid sa kanyang patahian tuwing dapit hapon. Ngunit sa tuwing lalabas siya upang tingnan, wala siyang ibang nakikita kundi ang alikabok na tinatangay ng hangin. Hindi niya ito pinansin. Iniisip na marahil ay isa lamang itong namamanghang kapitbahay. Patuloy niyang inayos ang kanyang mga gamit, naghahanda para sa isa na namang mahabang gabi ng pagtatahi. Nang biglang bumuhos ang isang malakas at hindi inaasahang ulan, ang malakas na pagpatak ng tubig sa yero nilang bubong ay lumikha ng isang maingay na ritmo. Sa gitna ng kaguluhan ng panahon, isang katawan ang bumagsak sa may pintuan ng patahian. Ang mahinang kalabog nito ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan, ngunit nahagip ito ng mga mata ni Tiza. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo palabas at bumungad sa kanya ang isang maliit at payat na bata. Basang-basa sa ulan, walang malay at nakahandusay sa kanilang sahig na gawa sa kawayan. Agad na dinaluhan ni Tiza at Talina ang maliit na katawang nakahandusay sa basang sahig. Maingat nila itong binuhat patungo sa loob ng bahay at sa bawat sandali ng kanilang paghakbang, naramdaman ni Tiza ang labis na kagaan ng dala ng bata. Tila mga buto lamang itong binalot ng manipis at maruming balat. Ang bawat paghinga ng bata ay mabigat at may kasamang panginginig dahil sa tindi ng lamig na dulot ng ulan. Ipinatong nila ang bata sa isang malambot na sapin sa tapat ng nagbabagang uling sa kusina upang unti-unting maibalik ang init ng kanyang katawan. Habang nililinis ni Talina ang putik sa mukha ng bata, napansin ni Tiza na mahigpit na nakakuyom ang maliit na kamao nito sa isang lumang rolyo ng sinulid. Isang bagay na tila kaisa-isang kayamanang pinoprotektahan nito sa gitna ng unos. Nang dahan-dahang imulat ng bata ang kanyang mga mata, isang matinding takot ang agad na mababanaag sa kanyang mga balintataw. Mabilis siyang umurong patungo sa sulok. Ang kanyang mga payat na braso ay nakayakap sa kanyang sarili bilang pananggalang. "Huwag niyo po akong saktan," ang pabulong na pagsamo ng bata. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. "Kaya ko pong magtrabaho. Maglilinis po ako, magtatahi, kahit ano po. Huwag niyo lang po akong ibabalik sa kanila. Kahit pagkain lang po ang kabayaran." Ang bawat salitang namutawi sa labi ng bata ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Tiza. Naalala niya ang sarili niyang pighati, ang pakiramdam ng pagiging ligaw at walang matakbuhan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kilos ay maingat upang hindi takutin ng bata. Inabutan niya ito ng isang mangkok ng mainit na lugaw. "Andito ka na sa ligtas na lugar, Hija. Walang mananakit sa iyo rito." Ang malambing na tugon ni Tiza habang pilit niyang pinipigilan ang pagbabanaag ng lungkot sa kanyang mukha. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang bituin, isang batang ulilang pinalayas at minaltrato ng pamilyang kumupkop sa kanya. Habang pinapanood ni Tiza ang bata na mabilis na kumakain, isang kakaibang pakiramdam
ang nagsimulang manahan sa kanyang dibdib. May kung anong puwersa ang tila humihila sa kanya patungo kay Bituin. Isang pamilyar na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos kumain, ipinakita ni Bituin kay Tiza ang hawak niyang sinulid. Sinubukan niyang ipasok ang dulo nito sa isang karayom sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga daliri. Ang kanyang pagtitiyaga at ang paraan ng paghawak niya sa gamit ay labis na nagpaalala kay Tiza sa sarili niyang hilig sa pagtatahi. Sa mga sandaling iyon, ang silid ay binalot ng isang tahimik, ngunit makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa dumaan sa matinding hirap. Nang maging panatag na ang loob ni Bituin, unti-unti siyang dinalaw ng antok dahil sa pagod at kabusugan. Inalalayan siya ni Tiza na mahiga sa tabi niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang isinandal ni Bituin ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Tiza. Naramdaman ni Tiza ang init ng hininga ng bata at ang mabagal na pagbabataas ng dibdib nito sa mahimbing na pagtulog. Hindi makapagsalita si Tiza. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Tila natatakot na baka sa isang maling kilos ay maglaho ang napakagandang sandaling iyon. Ang kanyang puso ay kumikirot sa hindi malamang dahilan. Isang halo ng awa at isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang ibinaon sa limot simula nang mawala ang kanyang kambal. Kinaumagahan, napagpasyahan ni Tiza na paliguan si Bituin upang tuluyang maalis ang dumi at amoy ng lansangan. Habang inihahanda ang maligamgam na tubig, masayang nagkukwento ang bata tungkol sa kanyang mga pangarap na makagawa rin ng magagandang damit tulad ng mga nakikita niya sa gawa ni Tala. Ngunit nang tuluyan ng mahubad ang maruming suot ng bata, ang masayang palitan ng salita ay biglang naputol. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Tiza ang likod ni Bituin, aksidenteng nalaglag ang hawak niyang tuwalya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nanigas sa isang bahagi ng katawan ng bata. Sa pagitan ng singit ng balikat at likod ng leeg ni Bituin, malinaw na nakaukit ang isang tanda na tila ukit ng tadhana. Isang balat na hugis kalahating buwan, eksaktong kapareho ng tandang nakita niya sa isa sa kanyang mga anak bago sila sa pilitang paghiwalayin sa madilim na pasilyo ng ospital 8 taon na ang nakalilipas. Ang nanunuyong lalamunan ni Tiza ay tila binarahan ng isang malaking bato habang nakatitig sa balat na hugis kalahating buwan sa likod ng balikat ni Bituin. Ang maligamgam na tubig sa palanggana ay unti-unti nang lumalamig, ngunit ang katawan ni Tiza ay nananatiling naninigas, tila isang rebultong nawalan ng hininga. Ang bawat hibla ng kanyang gunita ay mabilis na bumalik sa gabing puno ng pighati sa Cebu. Ang sandaling masilayan niya ang kanyang kambal bago sila tuluyang inagaw ng malupit na tadhana. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng pinakamahihirap na tahi, ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan habang dahan-dahang hinihipo ang marka sa balat ng bata. Ang bawat pagdampi niya rito ay tila isang kuryenteng gumigising sa bawat bahagi ng kanyang pagiging ina. Agad siyang lumabas ng banyo at kinuha ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng panginginig ng kanyang buong katawan, mabilis niyang hinanap ang numero ni Dr. Tadeo. Nang sumagot ang matandang manggagamot, ang boses ni Tiza ay basag at puno ng desperasyon habang isinasalaysay ang kanyang natuklasan. Hiniling niya ang isang lihim na pagsusuri ng dugo, isang bagay na magbibigay ng kasagutan sa libu-libong katanungang naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang paghihirap. Bawat pagtikis ng oras ay tila isang mabagal na pagpiga sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya si Bituin sa bawat galaw nito. Ang paraan ng pagngiti ng bata, ang kislap sa mga mata nito kapag masaya, at maging ang mga peklat sa maliliit nitong kamay na tila mga bakas ng madilim na nakaraan. Sa tuwing makikita ni Tiza ang mga sugat na yon, isang matinding puot ang naglalayab sa kanyang dibdib laban sa mga taong naging dahilan
ng paghihirap ng kanyang anak. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga bundok, dumating si Dr. Tadeo sa patahian ni Tala. Ang mukha ng doktor ay seryoso at walang anumang emosyong mababanaag. Ngunit ang paraan ng paghawak niya sa isang puting sobre ay nagpahiwatig ng bigat ng katotohanang dala nito. Sa loob ng kusina, habang mahimbing na natutulog si Bituin sa kabilang silid, nanginginig na binuksan ni Tisa ang sobre. Ang mga letra sa papel ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong paningin hanggang sa tumuon ang kanyang mga mata sa isang numero, 79.9%. Ang resulta ay hindi nagsisinungaling. Ang batang natagpuan niyang basang-basa sa ulan, ang batang inakala niyang isang estranghero lamang, ay ang dugo at laman na kinuha sa kanya 8 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay binuwag ng isang mahina, ngunit puno ng bighating tunog mula sa lalamunan ni Tiza. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na dingding habang mahigpit na yakap-yakap ang papel sa kanyang dibdib. Walang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, tanging ang mabilis na pag-agos ng mga luha na bumabasa sa kanyang pisngi. Ang bawat hikbi niya ay nagdadala ng lahat ng sakit, pangungulila, at galit na inipon niya sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya ay muli siyang nabuo. Ngunit kasabay nito ay ang pagkapunit ng kanyang puso sa katotohanang ang kanyang anak ay nagdusa ng labis habang siya ay wala sa tabi nito. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa silid kung saan natutulog si Bituin. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng bata. Lumapit siya at sa kauna-unahang pagkakataon bilang isang inang nakatitiyak, dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo at banayad na idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Bituin. Isinagawa niya ang sagradong ritual ng pagmamano sa kanyang isipan, humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang na hindi naman niya ginusto. Ang kanyang pagmamahal ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa buong silid. Isang tahimik na pangako na hinding-hindi na niya muling hahayaang may lumapit na kahit anong panganib sa kanyang anak. Ngunit ang init ng pag-ibig sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na kislap. Habang nakayakap sa natutulog na bata, ang isipan ni Tiza ay naglakbay pabalik sa Cebu, sa marangyang mansyon ng mga Celestino. Naalala niya ang mapanuyang tawa ni Crisilda at ang duwag na mukha ni Lucerio. Ang kanyang mga palad ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa sariling balat. Sa tindi ng determinasyon, isang malupit at madilim na panata ang nabuo sa kanyang puso. Kinuha nila ang kalahati ng kanyang kaluluwa at itinapon ito sa kawalan. Kaya't sa pagkakataong ito, titiyakin niyang walang matitira sa kanila. Ang inang dati ay marupok at madaling saktan ay wala na. Ang tanging natitira ay isang babaeng handang sumunog sa buong mundo upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang sikat ng araw na dumaan sa bintana ng silid ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Bituin. Isang liwanag na nagbibigay ng bagong kulay sa bawat sulok ng patahian ni Tala. Para kay Tiza, ang bawat umaga ay hindi na lamang simula ng trabaho, kundi isang pagkakataon upang bawiin ang bawat sandaling ipinagkait sa kanya bilang isang ina. Habang pinagmamasdan niya ang bata na mahimbing pa ring natutulog, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa madilim na pasilyo ng ospital 8 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, naroon ang isang matalim na sakit sa tuwing maalala niya ang mga bakas ng latay sa maliliit na binti ng bata. Mga alaala ng kalupitang dinanas nito sa kamay ng ibang tao habang siya ay nagluluksa sa isang blangkong puntod. Nang magising si Bituin, hindi natakot ang bumungad sa kanyang mga mata, kundi isang mahiyain ngunit totoong ngiti.
Sinimula ni Tiza na turuan ang bata ng mga batayang hakbang sa pagtatahi. Hawakan mo ang tela ng ganito. Bituin. Ang malambing na turo ni Tiza habang maingat na ginagabayan ang maliliit na daliri ng bata. Huwag mong madaliin. Ang bawat tahi ay parang isang pangako. Kailangang matibay at tapat. Napapansin ni Tiza ang labis na konsentrasyon sa mukha ng bata. Isang katangi ang labis na nagpapaalala sa kanyang sariling determinasyon noong siya ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat paghila ng sinulid, tila itinatali rin nila ang kanilang mga buhay ng mas mahigpit. Isang proseso ng pagpapagaling na higit pa sa paggawa ng damit. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagtatahi, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumasag sa katahimikan. Nang aksidenteng mabitawan ni Tiza ang isang mabigat na gunting na lumikha ng isang tuyong tunog sa sahig na kawayan, biglang napatalon si Bituin at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Ang panginginig ng kanyang buong katawan at ang pagtakip niya sa kanyang ulo ay sapat na upang malaman ni Tiza ang tindi ng trauma na dala ng bata. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap ni Bituin. Dahan-dahang inilahad ang kanyang mga kamay. Huwag kang matakot, anak. Walang mananakit sa iyo rito. Hindi ka na muling masasaktan. Ang pabulong na pangako ni Tiza, habang ang kanyang sariling mga mata ay nagsisimulang ulanin ng luha. Ang galit niya laban sa pamilyang nagtapon kay Bituin at sa mga taong nambugbog dito ay lalong nagalab. Tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kawalang katarungan. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating si Dr. Tadeo upang kamustahin ang mag-ina. Nag-usap sila sa balkonahe habang ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak sa paligid. Inilahad ng doktor ang mga balitang nakuha niya mula sa Cebu. Ang mga Celestino ay patuloy na namamayagpag sa kanilang marangyang buhay. Tila walang anumang bahid ng pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Ipinaalala rin ng doktor ang tungkol sa isa pang bata, si Luningning, na lumalaki sa ilalim ng kapangyarihan ni Crisilda. Ang kaisipang ang isa pa niyang anak ay nasa kamay ng babaeng sumira sa kanyang buhay ay naghatid ng isang matinding panginginig sa buong katawan ni Tiza. Kailangan niyang maging matalino, hindi siya maaring basta na lamang lumitaw. Kailangan niyang bumalik sa paraang hindi nila inaasahan at sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Sa loob ng sumunod na mga buwan, ginamit ni Tiza ang kanyang reputasyon bilang Senyora Tala upang palakasin ang kanyang impluensya. Ang kanyang mga disenyo ay nagsimulang makarating sa mga pahina ng mga sikat na magasin at ang bawat piraso ng kanyang gawa ay naging simbolo ng karangyaan at misteryo. Alam niyang ang pangalang Senyora Tala ay umaabot na sa pandinig ng mga alta sosyedad sa Cebu, kabilang na si Crisilda na palaging uhaw sa atensyon at katanyagan. Ginawa ni Tiza ang bawat damit ng may higit na ingat, ngunit sa bawat borda ay may kasamang nakatagong mensahe. Isang tahimik na babala na ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog at handang bumalik upang maningil. Isang hapon, habang nag-aayos si Tiza ng mga bagong dating na seda, isang mensahero ang dumating sa kanyang patahian. May dala itong isang sobrang may kulay ginto, isang anyaya na may tatak ng isang pamilyar na pangalan mula sa Cebu. Ang bawat hibla ng papel ay tila naglalabas ng amoy ng pagkukunwari at kasalanan. Dahan-dahang binuksan ni Tiza ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Isang malalamig na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nanunuyo ang kanyang lalamunan sa tindi ng emosyon. Ang anyaya ay nagmula kay Crisilda Celestino. Humihiling na ang tanyag na Senyora Tala ay pumunta sa kanilang mansyon upang gumawa ng pinakaimportanteng damit para sa isang malaking pagdiriwang. Ang pinto na matagal na niyang hinihintay na bumukas ay narito na sa kanyang harapan, ngunit kasabay nito ang isang nakakabinging katanungan. Handa na nga ba ang kanyang puso na harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan?
O muli lamang siyang mawawasak sa gitna ng labanang ito? Hawak ni Tiza ang gintong sobre sa kanyang nanginginig na mga daliri, habang ang bawat hibla ng kanyang balat ay tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang pangalang Celestino na nakaukit sa makapal na papel ay tila isang sumpa na muling bumuhay sa mga gunitang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang amoy ng mamahaling pabango na lumalabas sa sobre ay nagdala sa kanya pabalik sa malamig na silid ng ospital, sa mapanuyang tawa ni Crisilda at sa duwag na katahimikan ni Lucerio. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang namutawi sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi nagmumula sa kagalakan, kundi sa isang matalim na determinasyong maningil sa bawat patak ng luhang inubos niya sa dilim. Pumasok si Talina sa silid at agad na napansin ang pamumutla ng kanyang kaibigan. Nang makita niya ang gintong sobre sa ibabaw ng mesa, isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nilapitan niya si Tiza at hinawakan ang malamig nitong kamay upang magbigay ng init at lakas. Tiza, are you really sure about this? Baka ma-stress ka lang ng sobra pagbalik mo doon. You have a peaceful life here na. Bakit kailangan mo pang harapin ang mga taong nanakit sa'yo ng ganoon? Ang pag-aalala sa boses ni Talina ay tapat at malalim. Tila isang kapatid na ayaw nang makitang muling mawasak ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya. Tumingin si Tiza sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi ako babalik doon para lamang saktan sila, Talina. Babalik ako para bawiin ang kalahati ng aking kaluluwa na iniwan ko sa kanila. I have to do this para sa mga anak ko, para kay Bituin at kay Luningning. Sila ang dahilan kung bakit ako humihinga pa hanggang ngayon. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang bundok, isang desisyong wala ng atrasan. Alam niyang ang paanyayang ito ay hindi lamang isang trabaho. Ito ang pintuan patungo sa kanyang muling pagsilang at sa pagguho ng kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Bago ang kanilang pag-alis, tinawag ni Tiza si Bituin sa kanyang tabi. Gumawa siya ng isang bagong Amerikana para sa bata, isang kasuotang kulay asul na tila langit matapos ang isang malakas na unos. Habang isinuot niya ito kay Bituin, naramdaman ni Tiza ang mabilis na tibok ng puso ng bata. Isang halo ng pananabik at takot sa kanilang gagawing paglalakbay. Pupunta tayo sa isang malayong lugar, Bituin. Susunduin natin ang kapatid mo. Ang malambing na bulong ni Tiza habang maingat na inaayos ang kwelyo ng bata. Ang kislap sa mga mata ni Bituin ay nagbigay kay Tiza ng higit na lakas. Ang kawalang malay ng bata ang naging tanging liwanag niya sa gitna ng madilim na planong kanyang binuo. Sa huling gabi nila sa probinsya, kinuha ni Tiza ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang gintong sumisimbolo sa kanyang mga taon ng pagiging sunod-sunuran at biktima. Gamit ang isang maliit na kagamitan, dahan-dahan niyang pinainitan ng ginto hanggang sa ito ay matunaw at mawala ang dating hugis. Ang apoy ay nagbigay ng isang mainit na liwanag sa kanyang mukha, sumasalamin sa transformasyong nagaganap sa kanyang kalooban. Mula sa natunaw na ginto, bumuo siya ng isang maliit at matulis na butones na kanyang itatahi sa kanyang sariling kasuotan. Isang paalala na ang bawat sakit ay maaari nating gawing sandata kung matututo tayong maghintay sa tamang sandali. Dumating ang araw ng paglalakbay. Ang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan sa magaspang na kalsada ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang malaking labanan. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng naglalakihang pintuang bakal ng mansyon ng mga Celestino sa Cebu, naramdaman ni Tiza ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat detalye ng bahay na yon ay tila mga anino ng kanyang nakaraan na naghihintay na lamunin siyang muli. Bumukas ang malaking gate na lumikha ng isang mabigat na ingay sa paligid. Isang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa malaking pinto ng mansyon upang salubungin
ang panauhin. Si Lucerio. Ang kanyang mukha ay tumanda na at bakas ang pagod. Ang mga mata ay tila nawalan na ng dating kislap at napalitan ng isang mapurol na tingin. Tumigil ang mundo ni Tiza nang magtama ang kanilang mga paningin. Hindi siya kumibo, nanatiling nakatayo ng may dignidad habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng ulan. Napahinto si Lucerio, ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Ang paghinga ng lalaki ay bumagal, habang ang kanyang nanginginig na labi ay tila may gustong sabihin, ngunit walang tinig na lumabas. Ang hangin sa labas ng mansyon ay tila naging kasing bigat ng tingga habang nakatitig si Lucerio sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig at ang kanyang mga balintataw ay mabilis na gumagalaw. Pilit na hinahanap ang pamilyar na anino sa mukha ng panauhin. Subalit si Tiza, sa ilalim ng kanyang belo at maayos na ayos, ay nanatiling kasing lamig ng marmol. Walang anumang emosyon ang kumawala sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang lalaking ito ay hindi na ang asawang minahalan niya ng buong puso, kundi isang estrangherong naging kasabwat sa pagdurog ng kanyang buhay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binuwag lamang ng mahinang pag-aspas ng mga dahon sa paligid, isang paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot sa kabila ng tumigil na sandali ng kanilang muling pagkikita. I am Senyora Tala, ang mahinahon ngunit may awtoridad na pahayag ni Tiza, ang boses ay sadyang binabaan upang hindi agad makilala. Nandito ako dahil sa imbitasyon ni Madam Crisilda. Maaari na ba kaming pumasok? Tila nagising si Lucerio mula sa isang masamang panaginip. Mabilis niyang pinahid ang pawis sa kanyang noo at pilit na nagpakita ng isang nangiting puno ng pagkukunwari. Of course, I'm sorry, senyora. Akala ko lang kasi ay... Never mind. Please come in. My wife is waiting for you sa Grand Hall. Binuksan niya ng mas malawak ang pinto at ang tunog ng paglapat ng sapatos ni Tiza sa makintab na sahig na sea marble ay lumikha ng isang ritmo na tila muling bumubuhay sa mga multo ng nakaraan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Tiza ang bigat ng bawat alaala sa bahay na yon. Ang bawat sulok ay may dalang hapdi. Bawat dekorasyon ay tila binili gamit ang dugong nawala sa kanya. Pagpasok nila sa malawak na sala, isang matinis at mapang-utos na boses ang agad na bumati sa kanila. Si Crisilda, na nakasuot ng isang mamahaling silk robe, ay pababang naglalakad sa marangyang hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Pilit na itinatago ang mga guhit ng kasamaan at inggit na dala ng panahon. Finally, what took you so long, Lucerio? I've been waiting for ages. Ang padabog na reklamo ni Crisilda bago bumaling kay Tiza. Pinadulas niya ang kanyang mapunang tingin mula ulo hanggang paa ng panauhin. Tila sinusuri kung ang tanyag na mananahi ay karapat-dapat sa kanyang atensyon. So you're the famous Senyora Tala? I hope you're as good as they say. Dahil I don't settle for anything less than perfection for my family's celebration. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Tiza. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Bituin na tahimik na nakatago sa kanyang likuran. Ang pagiging kontrabida ni Crisilda ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang mapangaping tono at ang gaslighting na paraan ng pagsasalita na tila ba ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga kasangkapan lamang. Gagawin ko ang lahat upang maibigay ang hinihingi ninyo, madam. Ang maikling sagot ni Tiza. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang isa pa niyang anak. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang sining na nangangailangan ng pasensya. At ang bawat salita ni Crisilda ay tila dagdag na panggatong lamang sa apoy na matagal na niyang inaalagaan. Pinangunahan sila ni Crisilda patungo sa isang silid kung saan gagawin ang pagsusukat. Habang naglalakad, nahagip ng mga mata ni Tiza ang isang malaking litrato sa pader. Doon, nakita niya ang isang batang babae na may malungkot na mga mata
nakasuot ng mamahaling damit, ngunit tila walang buhay ang ngiti. Si Luningning, ang kanyang puso ay marahas na kumitid, isang matinding pangungulila ang biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang kabilang kalahati ay narito. Sa loob ng bahay na ito, lumalaki sa piling ng mga taong sumira sa kanilang tunay na ina. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang mga daliri at kailangan niyang ibaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad upang hindi tuluyang mawasak ang kanyang panlabas na anyo ng katatagan. Bakit ba ang tagal niyo? At sino itong batang dala mo? Ang iritadong tanong ni Crisilda nang mapansin si Bituin. Bago pa makasagot si Tiza, isang mahinang kalabog ng pinto sa itaas ang narinig at isang tinig ng isang bata ang tumawag kay Crisilda. Ang boses na yon ay tila isang anghel na tumatawag mula sa kabilang mundo. Napalingon si Tiza. Ang kanyang hininga ay tila tumigil habang hinihintay ang paglabas ng batang si Luningning. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang galit, at ang lahat ng kanyang pagtitiis ay tila nag-uumpugang mga alon sa kanyang dibdib. Paano niya magagawang magpanggap na isang estranghero kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak? Ang bawat tunog ng yabag sa itaas ng hagdanan ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa dibdib ni Tiza. Sa wakas, lumitaw ang batang si Luningning. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidong seda, ngunit sa kabila ng karangyaan ng kanyang paligid, ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawa ng kalungkutan na walang hangganan. Ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana, at ang kanyang mukha ay isang perpektong salamin ng mukha ni Tiza noong ito ay bata pa. Isang matinding kuryente ng pangungulila ang dumaloy sa bawat ugat ni Tiza. Isang pakiramdam na tila ang kanyang sariling puso ay pilit na kumakawala sa kanyang tadyang upang yakapin ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Luningning, bilisan mo. Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Para kang pagong. Ang mariing sigaw ni Crisilda, ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa hangin. Humarap ka rito sa Senyora Tala. Ayusin mo ang tindig mo. Huwag kang loy-loy. You look so mess. Nakakahiya sa bisita natin. Dahan-dahang lumapit ang bata. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa sahig. Ramdam ni Tiza ang takot na bumabalot sa maliit na katawan ni Luningning. Isang takot na dulot ng mga taon ng pang-aalipusta at pagmamanipula ni Crisilda. Nilapitan ni Tiza ang bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas niya ang kanyang panukat. Sa unang pagkakataon na dumampi ang kanyang mga daliri sa braso ni Luningning, tila tumigil ang mundo. Ang init ng balat ng kanyang anak ay nagdala ng isang baha ng mga gunitang masakit at matamis. Mga pangarap na binuo niya sa loob ng isang maliit na dampa sa probinsya na ngayon narito na sa kanyang harapan. Ayusin mo yung posture mo, Luningning. Bakit ba ang taba-taba mo? Wala kang namana sa ganda ko. Puro kakatakawan. Patuloy na pag-atake ni Crisilda habang nakatingin sa salamin. Senyora, sadyang mahirap bihisan ang batang yan. Masyadong clumsy at walang ka-grace-grace sa katawan. Ewan ko ba kung kaninong dugo ang nananalaytay diyan. Ang bawat salita ni Crisilda ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kumpiyansa ng bata. Ang gaslighting ni Crisilda ay hindi lamang isang sining, kundi isang malupit na sandata upang panatilihing sunod-sunuran ang bata sa kanyang kagustuhan. Kailangang kagatin ni Tiza ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang alat ng kanyang sariling dugo upang hindi siya makapagsalita ng masama. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan sa tindi ng puot. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang batang ito ay hindi mataba, kundi puno ng potensyal at kagandahan na pilit na binubura ng isang malupit na babae. Sa bawat pag-ikot ng panukat sa baywang ni Luningning,
Tila sinusukat din ni Tiza ang lalim ng kasalanan ni Crisilda. Ang bawat sentimetro ay isang dagdag na rason kung bakit hindi siya dapat magpakita ng awa sa darating na paghuhukom. Nang saglit na lumabas si Crisilda upang sagutin ang isang tawag sa telepono, naiwan ang katahimikan sa silid. Tumingala si Luningning at sa unang pagkakataon ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Tiza ang mga butil ng luha na nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ng bata. Hindi nakapagsalita si Tiza. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Luningning at bumulong ng napakahina. Huwag kang maniniwala sa kanya, Hija. Napakaganda mo. Ikaw ang pinakamagandang bituin na nakita ko. Isang sandali ng ginto ang namagitan sa kanila. Isang ugnayang hindi kailangan ng mga salita upang maunawaan. Ang mga mata ni Luningning ay panandaliang nagkaroon ng kislap, isang kislap ng pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Subalit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol nang mapansin ni Tiza ang isang anino sa madilim na sulok ng malaking silid. Doon, nakaupo sa isang makabagong wheelchair, ay isang matandang babae na tila isang estatwa ng pighati. Si Doña Salustya. Ang dating makapangyarihang ginang ay tila tuyong dahon na lamang na hinihintay na tangayin ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tiza at sa kabila ng kanyang pagkaparalisa, tila may isang lihim na pilit na sumusungaw mula sa kanyang mga tuyong labi. Ang panginginig ng mga daliri ng matanda at ang pilit na paggalaw ng kanyang leeg ay nagpahiwatig na may isang bagay siyang nakita. Isang bagay na maaring maging mitya ng pagsabog ng lahat ng kasinungalingang binuo sa loob ng 8 taon. Ang bawat paggalaw ng gulong ng wheelchair ni Doña Salustya ay lumikha ng isang mahaba at tuyong hibla ng tunog sa ibabaw ng makintab na sahig, tila isang kaluluwang matagal nang nakakulong na nagmamakaawang makalaya. Nakatitig ang matanda kay Tiza, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at tila punong-puno ng mga lihim na hindi na niya kayang isigaw dahil sa kanyang pagkaparalisa. Sa bawat pilit niyang igalaw ang kanyang mga tuyong labi, ang tanging lumalabas ay isang mahinang hangin na tila isang piping pagsamo o kaya naman ay isang babalang hindi maunawaan. Naramdaman ni Tiza ang panlalamig ng kanyang sariling batok. Habang pinagmamasdan ang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ang reynang nagtapon sa kanya sa kawalan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Isang buhay na nakaratay at saksi sa bawat kasamaang nagaganap, ngunit walang anumang kakayahang pigilan ito. What are you looking at, senyora? Don't mind her. Ulyani na yan. Ang mapanuyang sabi ni Crisilda nang muli itong pumasok sa silid. Bitbit ang isang baso ng alak. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng respeto. Tila isang palamuti na lamang sa bahay ang kanyang biyenan, na dati ay siyang nagbigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan. Minsan nga, I think it's better if she just goes peacefully. We've spent so much on her medications, and it's not like she can talk or move anyway. Ang ganitong uri ng gaslighting at kawalang puso ay hindi na bago kay Tiza. Ngunit ang marinig ito, ng direkta, ay nagpadugo sa kanyang puso para sa matanda. Isang malalim na kabalintunaan ang bumalot sa silid. Ang babaeng ginawa ang lahat para sa dangal ng pamilya ay ngayoy kinamumuhian at pinagdarasal na mawala ng mismong taong tinulungan niyang sumira sa buhay ni Tiza. Lumapit ang batang si Luningning sa wheelchair ng kanyang lola at dahan-dahang hinawakan ang kulubot na kamay nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Tiza ang isang pamilyar na kilos, ang paraan ng paghaplos ng bata sa likod ng palad ng matanda gamit ang kanyang hinlalaki. Iyon ang eksaktong ginagawa ni Tiza sa kanyang sariling ina noong ito ay may sakit pa sa probinsya. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman ni Tiza. Ang dugo ay tunay ngang hindi nagsisinungaling. Sa kabila ng lason na itinatanim ni Crisilda sa isipan ng bata, ang kabutihan at likas na pagmamahal ni Tiza ay nananalaytay pa rin sa mga ugat ni Luningning. Ang bawat haplos ng bata
ay tila isang tahimik na panalangin na pilit na bumubuhay sa natitirang katinuan ni Doña Salustya. Madam, I will need a few more days to finish the embroidery. This piece requires a soul, ang mahinahong sabi ni Tiza habang maingat na inililigpit ang kanyang mga gamit. Ang bawat salita niya ay may dalang misteryo, tila isang pangakong may kalakip na panganib na hindi pa mawari ng mga nakikinig. Tiningnan niya si Lucerio na nakatayo sa may pinto, ang kanyang dating asawa na tila isang anino na lamang ni Crisilda. Wala itong boses, wala itong lakas, isang lalaking nagpakalunod sa alak upang takasan ang katotohanang ibinenta niya ang kanyang kaluluwa para sa pera at katanyagan. Ang pag-iwas ng tingin ni Lucerio ay sapat na upang malaman ni Tiza na ang konsensya nito ay tila isang sugat na pilit na tinatakpan ngunit patuloy na nagnanaknak sa loob. Bago tuluyang lumabas ng silid, muling lumingon si Tiza at nagtama ang kanilang mga mata ni Doña Salustya. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong sa kulubot na pisngi ng matanda. Isang piping pagsamo ang tila umaabot sa kanya, isang huling hiling ng isang taong nagnanais ng kaligtasan bago ang huling hininga. Ngunit bago pa man siya makasagot, sa pamamagitan ng isang tingin, hinawakan ni Crisilda ang braso ni Tiza ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila baon sa balat nito bilang tanda ng kanyang pagiging dominante. Make sure this dress will be the talk of the town, Señora Tala. Ayaw kong mapahiya sa birthday ni Luningning. I've sacrificed so much for this girl and she better look perfect for the cameras. Ang pabulong na banta ni Crisilda, ang kanyang hininga ay amoy ng ambisyon at galit. Nang lumabas si Tiza sa mansyon at maramdaman ang init ng araw sa labas, lumingon siya sa malaking pintuang bakal. Isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya habang nakikita niya si Bituin na naghihintay sa loob ng sasakyan. Paano kung sa kanyang paghahanap ng katarungan ay muli lamang niyang mawasak ang puso ng kanyang dalawang anak? Paano kung ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingang kinasanayan na ni Luningning sa loob ng impyernong iyon? Ang bawat pagbuka at pagtikom ng matalas na talim ng gunting ni Tiza ay tila isang malinis na pagputol sa mga kadena ng kanyang kahapon. Sa loob ng kanyang pansamantalang silid sa Cebu, ang hangin ay mabigat sa amoy ng bagong tabas na seda at ang malamig na bango ng mga kandila na nagbibigay ng aandap-andap na liwanag sa kanyang ginagawa. Maingat niyang hinahawakan ang tela para sa debutante, ang kasuotang magiging mitya ng pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan. Sa bawat pagtarak ng kanyang karayom, may kasamang dalangin at puot, isang sining ng paghihiganti na binalot sa ganda ng borda. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit nagliliyab sa determinasyong tapusin ang labanang ito, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang buhay na pinaglayo ng kasakiman. Lumapit ang batang si Bituin sa kanyang tabi, bitbit ang isang baso ng mainit na gatas. Ang maliit na mukha ng bata ay puno ng kuryosidad habang pinagmamasdan ang masalimuot na disenyo ng damit. Ma, para po ba ito sa batang malungkot na nakita natin sa mansyon? Ang mahinang tanong ni Bituin, ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig sa gitna ng katahimikan. Napahinto si Tiza, ang kanyang kamay ay nanatiling nakapatong sa tela. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman niya sa tuwing may isip na ang sarili niyang mga anak ay magkapiling na sa ilalim ng isang bubong ngunit hindi pa rin magkakilala. Hinaplos niya ang buhok ni Bituin at tumango ng marahan. Soon anak, soon, hindi na siya magiging malungkot. Magiging magkasama na kayo at wala nang muling maghihiwalay sa atin. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na opisina, si Dr. Tadeo ay abala sa pagsusuri ng mga huling dokumento na magsisilbing matibay na ebidensya laban sa mga Celestino. Ang bawat pahina ng lumang medical record at ang pirmadong pag-amin ng nasuhulang nurse ay tila mga huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni na Crisilda at Lucerio.
Tinawagan niya si Tiza upang kumpirmahin ang lahat. Handa na ang lahat, Tiza. Ang katotohanan ay hindi na magtatagal sa dilim, pero mag-iingat ka. Ang mga taong nasusukol ay mas nagiging mapanganib. Ang babalang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Tiza, ngunit ang kanyang pasya ay kasing tibay ng bakal. Wala nang anumang banta ang makakapigil sa isang inang nagnanais bawiin ang kanyang ninakaw na kaligayahan. Habang tinatapos ang huling bahagi ng borda, palihim na isiningit ni Tiza ang isang maliit na USB sa loob ng laylayan ng damit ni Luningning. Maingat na itinago sa ilalim ng isang tila dekorasyong bulaklak. Doon ay nakalagay ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil at ang tunay na pagkatao ng bata. Ang bawat tahi na nagkukulong sa gamit na yon ay sumisimbolo sa pagkabitay ng dangal ni Crisilda. Alam ni Tiza na ang pagbubukas ng regalong ito sa harap ng lahat ay magdudulot ng isang pagsabog na wawasak sa bawat pader ng mansyon. Ngunit kasabay nito, nadama niya ang isang malalim na lungkot para kay Luningning. Ang batang lumaki sa isang kasinungalingan ay biglang mawawalan ng pundasyon. Paano nga ba tatanggapin ng isang bata na ang babaeng tinawag niyang ina ay siya palang kumuha sa kanya mula sa tunay niyang pamilya? Dumating ang gabi bago ang malaking pagdiriwang. Hindi dalawin ng antok si Tiza. Naupo siya sa veranda ng kanyang tinutuluyan, nakatingin sa mga bituin na tila nagbibigay ng payapa ngunit malamig na liwanag. Naalala niya ang bawat hapdi, ang bawat gabing basang-basa, ang kanyang unan ng luha, at ang bawat araw na halos isuko na niya ang kanyang hininga. Bukas, ang lahat ng yon ay matatapos na. Bukas, muling maririnig ng buong Cebu ang pangalan ng babaeng inakala nilang matagal na nabaon sa lupa. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang humawak sa butones na gawa sa kanyang natunaw na singsing sa kasal, ang kaisa-isang sandata na nakadikit sa kanyang puso. Isang malamig na hangin ang humihip sa paligid, nagdadala ng amoy ng nagbabadyang ulan. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang tirahan. Ang ilaw nito ay panandaliang tumama sa bintana ni Tiza bago ito muling namatay. Isang anino ang lumabas sa sasakyan at nanatiling nakatayo sa dilim. Tila nagmamasid, tila may gustong sabihin ngunit walang lakas upang lumapit. Ang pamilyar na tindig na yon ay nagpadugo sa mga sugat ni Tiza na akala niya ay tuyo na. Si Lucerio, ang lalaking naging dulo ng kanyang mundo, ngayon ay nakatayo sa labas. Tila isang ligaw na kaluluwang naghahanap ng kapatawaran sa maling pintuan. Ang matinding katanungan ay lumutang sa isipan ni Tiza. Kung bukas ay tuluyan ng gumuho ang lahat, may matitira pa kaya kahit tigapirasong awa sa kanyang puso para sa lalaking ito? O ang katarungan ay nangangailangan ng ganap na pagpuksa sa lahat ng bakas ng nakaraan? Ang bawat kislap ng mga kristal na dandelier sa loob ng mansyon ng mga Celestino ay tila mga nanunuya na mata na nagmamasid sa bawat panauhing dumarating. Ang marangyang bulwagan ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang malambing na himig ng mga biolin ay bumabalot sa bawat sulok. Pilit na itinatago ang baho ng mga kasinungalingang matagal nang nakabaon sa ilalim ng sahig na gawa sa marmol. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa Cebu, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang maskara ng paggalang at yaman. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Crisilda na tila isang reynang nakamit ang lahat ng kanyang ninanais. Ang bawat ngiti niya ay puno ng tagumpay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kayabangan habang ipinagmamalaki ang kanyang pamilya sa harap ng madla. Sa isang sulok, si Lucerio ay patuloy na humahawak sa kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang tindig ay tila isang puno na malapit ng mabuwal sa gitna ng unos. Ang bawat lagok niya ng mapait na inumin ay tila isang desperadong pagtatangka na lunurin ang mga boses sa kanyang isipan, ang mga boses ng nakaraan na muling binuhay ng presensya ng tanyag na mananahi.
Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kahit kanino, tila ba ang bawat liwanag ng kamera ay isang pagsusuri sa kanyang maruming konsensya. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi napapansin ni Crisilda na abala sa pag-aasikaso sa mga bisitang politiko at negosyante. Bumukas ang malaking pintuan sa itaas ng hagdanan at lumitaw ang batang si Luningning. Nakasuot siya ng pinakamagandang kasuotang Filipiniana na gawa ni Senyora Tala, isang obra maestrang may kulay ng dapit hapon at may mga burda ng mga bituing tila kumikislap sa bawat paggalaw niya. Ngunit sa kabila ng labis na ganda, ang mukha ng bata ay tila isang tuyong dahon. Walang kislap sa kanyang mga mata, walang sigla sa kanyang mga hakbang. Ang bawat sulyap niya kay Crisilda ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Tila ba ang bawat papuri mula sa mga panauhin ay mga tanikalang lalong nagpabigat sa kanyang maliit na balikat. Sa ilalim ng magarang tela, ang nakatagong USB ay nananatiling isang lihim na sandata, naghihintay ng tamang sandali upang magpasabog ng katotohanan. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng itim na Filipiniana na puno ng misteryo at awtoridad. Si Senyora Tala. Sa kanyang tabi, ang batang si Bituin ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay, nakasuot ng isang bersyon ng damit na katulad ng kay Luningning. Ang pagkakahawig ng dalawang bata ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa gitna ng karamihan. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat, tila mga bubuyog na naghahanap ng sagot sa isang malaking palaisipan. Tumingin si Lucerio, at ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Hanggang sa mabasag ang kristal sa sahig, ang mapulang alak ay kumalat na tila sariwang dugo sa puting marmol. Mula sa kanyang madilim na sulok, ang wheelchair ni Doña Salustya ay dahan-dahang gumalaw patungo sa unahan. Ang matanda ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang kanyang mga tuyong kamay ay pilit na itinuturo ang dalawang bata, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkilala. Isang mahinang tunog ng paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi, tila isang huling babala na hindi na kayang isigaw. Nakita ni Luningning at Bituin ang isa't isa mula sa malayo. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang ugnayang higit pa sa dugo, ay naramdaman ng dalawang bata na tila ba ang kanilang mga kaluluwa ay muling nagkita matapos ang maraming taon ng pagkakalayo. Umakyat si Crisilda sa entablado at kinuha ang mikropono ng may malapad na ngiti. I would like to thank our very special guest tonight, the brilliant Senyora Tala, for making my daughter look like a true princess. Please, join me on stage, Senyora. Ang masiglang anyaya ni Crisilda, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki sa sarili. Tongtala, na humakbang si Tiza patungo sa gitna. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng paghuhukom. Hinawakan niya ang mikropono mula sa kamay ni Crisilda at sa ilalim ng maliwanag na mga spotlight, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang gapiin ang manipis na belo na tumatakip sa kanyang mukha. Nang tuluyang mahubad ang belo at lumitaw ang mukha ni Tiza, sa harap ng lahat, ang katahimikan sa mansyon ay naging kasing pait ng kamatayan. Ang mukha ng babaeng inakala nilang matagal nang nabaon sa lupa ay ngayoy nakatitig ng diretso sa kanila, puno ng galit at dignidad. Ang mikropono ay idinikit ni Tiza sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. Wala bang hiya ang mga demonyo sa pamilyang ito na nagdiriwang sa ibabaw ng mga ninakaw na buhay? Ang kanyang tanong na yumanig sa bawat puso, habang si Crisilda ay napaurong at si Lucerio ay napaluhod sa gitna ng basag na kristal at dugo ang alak. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing pait ng kamatayan, habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa mukha ni Tiza. Ang bawat ilaw ng kamera na sumisiklab ay tila mga kidlat na tumatama sa nanunuyong balat ni Crisilda.
na ngayoy unti-unting umaatras habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot. Ang bawat hakbang ni Tiza patungo sa unahan ay may dalang bigat ng 8 taon ng pangungulila at pighati. Ang kanyang tinig, na dati ay mahina at madaling basagin, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng may awtoridad na hindi matatanggihan ng sinuman. Tiza, multo ka ba? Patay ka na. Nakita ko ang bangkay mo. Ang nanginginig na hiyaw ni Crisilda. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagkakailang pilit na kumakapit sa isang gumigibang pundasyon. Malamig na ngumiti si Tiza, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila 2 talim ng punyal. Ang akala nyo ay nabaon nyo na ako kasama ng inyong mga kasalanan, Crisilda. Ngunit ang katotohanan ay tila isang binhi na gaano nyo man ibaon sa ilalim ng lupa, muling sisibol upang hanapin ang liwanag. Sa isang kumpas ng kamay ni Tiza, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ito ang mga larawan ng masayang pamilya na inaasahan ng mga bisita, kundi ang mga dokumentong nagpapatunay ng huwad na death certificate ni Tiza, ang mga pirmadong pag-amin ng nasuhulang nurse sa ospital, at ang mga ebidensya ng malaking halaga ng pera na palihim na kinuha ni Crisilda mula sa kumpanya ng mga Celestino. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging kasing ingay ng isang malakas na agos ng tubig. Ang bawat mukhang nakatitig sa screen ay puno ng pandidiri at pagkagulat. Si Lucerio, na nasa gitna ng mga basag na kristal at dugo ang alak sa sahig, ay pilit na gumapang patungo kay Tiza. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nagmamakaawang abutin ang laylayan ng damit ng babaeng dati niyang tinalikuran. Tiza, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. I was weak, Tiza. Crisilda manipulated me. Ang pagsamo ni Lucerio, ang kanyang boses ay basag at puno ng kahihiyan. Subalit bago pa man niya mahawakan ang balat ni Tiza, isang matunog na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng hapdi ng isang inang pinagkaitan ng kanyang mga anak. Huwag mong dungisan ang balat ko ng iyong mga maruruming kamay, Lucerio. Ang iyong kahinaan ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para sa pagtatapon mo sa sarili nating dugo at laman. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Crisilda sa mikropono. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pilit na ginagamit ang kanyang huling sandata, ang gaslighting. Huwag kayong maniwala sa kanya. Baliw ang babaeng ito. She is just a bitter ex-wife trying to destroy our perfect family. I did everything for this family. I saved Lucerio. I saved Luningning. Ang sigaw ni Crisilda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Tiza. Subalit ang kanyang mga salita ay tila mga hungkag na tunog na hindi na pinakikinggan ng sinuman. Ang bawat tao sa bulwagan ay nakasaksi na sa katotohanan at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho na parang usok sa gitna ng hangin. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at pumasok ang mga tauhan ng kapulisan. Kasunod si Dr. Tadeo na may dalang higit pang mga ebidensya. Ang malamig na tunog ng pag-ikot ng kadena ng kanggol ay tila isang huling hatol na bumasag sa lahat ng pag-asa ni Crisilda. Nagwala ang babae, ginalit na parang isang hayop na nasukol, pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga awtoridad habang isinisigaw ang kanyang mga sumpa laban kay Tiza. Sa kanyang pagpupumiglas, natabig niya ang isang malaking mesa ng mga inumin. At siya ay bumagsak nang pahiya sa gitna ng isang malaking lawa ng pulang alak na tila sumasagisag sa lahat ng buhay na kanyang sinira. Ang kanyang mamahaling gown ay nabasa at nadumihan, isang malupit na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa kaitaasan. Mabilis na nilapitan ni Tiza sina Luningning at Bituin at binuhat niya ang 2 bata at mahigpit na niyakap. Ang kanyang mga kamay ay itinakip sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig
ang mga huling hiyaw ng kanilang dating tagapangalaga. Sa gitna ng gulo at ingay ng mga sirena ng pulis sa labas, ang tanging mahalaga kay Tiza ay ang init ng katawan ng kanyang dalawang anak na muli niyang kapiling. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang inang nagtagumpay sa kanyang laban. Tumingin siya sa malayo, sa bintana, kung saan unti-unti nang sumisikat ang liwanag ng bukang liwayway. Isang tanda na ang mahaba at madilim na gabi ng kanilang buhay ay tuluyan ng natapos. Ang dapit hapon sa maliit na probinsya ay may dalang kakaibang ganda. Isang kulay na tila pinaghalong ginto at lila na dahan-dahang bumabalot sa malawak na bukiran. Sa loob ng tahimik na patahian ni Tiza, ang hangin ay hindi na amoy ng pagkukunwari at laso ng Cebu, kundi amoy na ng mga sariwang sampagwita at ang pamilyar na bango ng bagong tabas na telang cotton. Ang maindayog na pag-ikot ng gulong ng makina ay tila isang dahan-dahang awit ng paglikha, isang tunay na musika ng kapayapaan na bumubura sa bawat alaala ng mga mararahas na hiyayaw sa mansyon ng mga Celestino. Naupo si Tiza sa kanyang paboritong silya, habang sa kanyang magkabilang tabi ay naroon sina Luningning at Bituin. Ang dalawang bata ay abala sa pag-aaral ng simpleng burda. Ang kanilang maliliit na daliri ay maingat na humahawak sa karayom sa ilalim ng gabay ng kanilang ina. Napansin ni Tiza ang isang banayad na kurba sa kanyang mga labi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa bawat tawa ng dalawang bata, tila may isang bahagi ng kanyang pusong dati ay sugatan na ngayoy tuluyan ng naghihilom. Ang katanungan kung napatawad na ba niya ang mga nanakit sa kanya ay hindi na mahalaga. Iniwan na niya sina Crisilda at Lucerio sa mga kamay ng tadhana at sa madilim na rehas ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang tunay na kapatawaran para kay Tiza ay ang pagpapatawad sa kanyang sariling kahapon. Ang pagpapakawala sa babaeng dati ay marupok upang bigyang daan ang inang nangayoy buo at matatag. Mula sa kusina, lumabas si Talina na may dalang merienda. Kasunod si Tomasin na kakatapos lamang ayusin ang bakod ng kanilang munting hardin. Ang kanilang mga ngiti ay tapat at puno ng pagmamahal. Mga taong hindi man kadugo ay naging higit pa sa tunay na pamilya sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Sa di kalayuan, nakaupo si Dr. Tadeo sa isang tumba-tumba, payapang nagbabasa habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang matapang na desisyon. 8 taon na ang nakalilipas. Ang bawat isa sa kanila ay naging bahagi ng isang masalimuot na disenyo ng buhay, isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi lamang nananalaytay sa dugo, kundi sa bawat sakripisyo at malasakit na ipinapakita natin sa isa't isa. Hindi na kailangan ni Tiza ang karangyaan ng Cebu o ang pangalan ng mga Celestino upang pakiramdam niya ay mayaman siya. Ang tunay na kayamanan ay narito sa kanyang harapan, ang dalawang anak na muling nananahan sa kanyang sinapupunan ng pag-aaruga, ang mga kaibigang naging sandigan, at ang kanyang sariling pagkakakilanlan bilang isang mahusay na mananahi ng mga pangarap. Ang bawat tahi na ginagawa niya ay hindi lamang para sa damit, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang kinabukasan na puno ng liwanag at walang bakas ng anino ng nakaraan. Habang unti-unting lumilitaw ang unang bituin sa kalangitan, tumigil si Tiza sa kanyang ginagawa at tumingin sa labas ng bintana. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kanyang pinakawalan. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang isang babae ay maaaring madurog, maaaring mawalan ng lahat, at maaaring itapon sa pinakamadilim na dulo ng mundo. Ngunit kung mayroon siyang pagmamahal ng isang ina at ang banlin upang bumangon, muli siyang magniningning. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Kung minsan, ang pinakamatinding paghihiganti ay ang pagpapakita sa mundo na ikaw ay masaya, malaya at muling buo.
Inakay ni Tiza ang kanyang 2 anak patungo sa hapagkainan, ang tunay na altar ng kanilang bagong buhay. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang tibay ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kwento ni Tisalin Celestino ay hindi nagtapos sa pighati. Ito ay nagsimula sa muling pagsilang ng isang bituing tinawag na tala. Isang liwanag na hinding-hindi na muling maglalaho sa dilim. Ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanang kasama na niya sa bawat paghinga.